Hi guys, winter na ulit. Ay grabe. Kala ko spring na. Pero hanggang ngayon, ayan, kita nyo? Nag-snow pa rin. So, nararanasan natin yung nararanasan ni Emma. Pero mas matindi pa pag yung winter talaga, no? Kaya si Emma nakakaawa. Wala, no choice guys eh. Kailangan mag-commute. Kailangan mag-commute ni Emma, kaya ganun talaga. Tapos, ngayon, zero. Sana wala akong nakalimutan. Puti na naman yung paligid namin. Samantalang kahapon, nasa 17 kami ha. Isipin nyo, ganun kabilis mag-drop ng temperature dito sa Calgary. So, ginamit natin yung malakas na ating jacket. Yan. So yung bus ko 6:59. So umalis ako sa bahay ng 6:50. 5 minutes walk lang naman to. Sakto lang yan. Sa kahapon kasi guys, ang aga ko. Dumating ako 7:20 ata. Kaya ginawa ko, di ba nag-stay muna ako sa station. Pero syempre nahiya pa ako eh. Hindi ko pa alam kung saan yung table ko. Well, at least ngayon, kahit dumating ako maaga, pwede na ako matulog diretso. Tsaka sabi ko kasi yung guys, alam mo yun, wala kaming in and out. Basta pasok ka, kunyari, na late ka, dumating ka ng mga 8:30, dapat labas ka 5:30. Parang hindi naman nakakaya. I-move mo rin yung uwi mo. Kaya sana kasi hinihingal ako. Pero gusto ko itong ganito, naglalakad, co-commute. Parang iniisip ko na lang, nag-aaral ako nung college, co-commute tayo, ano lang, enjoy lang, diba? Although meron nga dong parking na pinakita ni Kuya Ramon, pero medyo kinakabahan ako doon kasi nga siya na rin naman nagsabi na minsan daw may nababasag na salamin, hindi na mga homeless. Kaya okay na rin siguro, saka na siguro pagka kailangan. Pero pag ganito, kaya pa naman, kaya pa. Okay, so yun guys, hintay ko lang muna yung bus. Grabe, palakas yung snow oh. Ano nyo naman. Okay, welcome to Calgary. Grabe. Yan o. So yun, bumaba na tayo dito guys sa may City Hall. Basta mas laki pag nakita nyo tong C-train, pwede na. Yun dito guys sa Canada, kailangan hindi talaga yung mga sign. Mga napakadisiplinado mga tao dito. Hindi pwede tatawid ka lang kahit libre. Sa atin pwede, di ba? Dito hindi. Kailangan susundin mo talaga. So ganito yung nararanasan pala ni Emma. Actually mahirap pagka ganito. Hindi pa ito yung talagang yung winter. Mas mahirap pati sobrang makakapal yung snow. Kailangan nakaboots ka. Ako hindi ako nakaboots, so nakaraboots lang ako. Pero sabi ko nga kay Emma, bibili na tayo kasi kailangan na. Pagka ating naman ng winter yan, sa ngayon hindi pa kasi mag-aal na rin naman magsa-summer. Ngayon lang to, pabugso-bugso lang naman tong snow. Okay, so hintay ko lang muna yung C-train natin guys. Ayan, so hintay pa tayo ng blue line guys. Yung blue line, snow pa rin okay. Winter na talaga. Sipin nyo guys, ang April na dito sa Canada, pero still, nag-snow pa rin dito. Buti nga lang guys, lang siya, 0 lang, no? Mahirap pag pumapalo ng -40. Talaga, mapapamura ka talaga. Kaya si Emma, yun yung time na pag pumapasok si Emma, talagang particular na suot, ilang patong. Ako guys, 2 patong lang to Hindi mo pagka ganun weather, 3. Tapos yung pants mo, ako, 2. Ganun. Yan, tapos yung
yung itong si train ito guys, pupunta rin ito madaan din. Sino? Yung pabalik. Ito yun. Yung mga train na pabalik. Ay, naku. Hintay muna tayo. Ano pa? 4 minutes. Balik na tayo guys. Nakababa lang natin ng train. So 1 minute walk lang to sa amin. Oh, ganda no? Ang saya-saya. Snow pa rin. Yan. So yung sinuturo sa akin ni Kuya Ramon, doon daw, ito sa likod na to guys, yung parking sa likod niyan. So maaga pa tayo, at least pwede na tayo magpahinga doon sa upuan natin. Yan. So gusto mo mag-work, pwede na rin naman. Pero start pa talaga namin 8. Yan talaga dito guys, hihinto talaga yung mga sasakyan pag nandito ka dumaan sa pedestrian lane talaga. Basta umilaw yung yung taas, ibig sabihin may tao na dadaan. So gagawin mo, hihinto ka talaga. Mas nila dito guys yung tao pagtawid. Katulad sa atin, di ba? Bahala ka dyan, parang gano'n. Grabe, lakas. Hindi ko sure kung hanggang hapon to eh. Hindi ko na na-check sa app. Basta tinignan ko na lang, snow tapos malamig. Ayan, itong mahirap oh. Basta saka madulas. Kaya pag nakaganto lang ako, may tendency na dumulas ako. Kaya kailangan talaga naka-boots dito. Pero mas maganda rin nata bumili ngayon kasi mas mura. Pero bahala na, pag nakapasyal siguro sa mall or sa Cross Iron, tingnan natin, baka may makita tayo. Okay, so yan, pasok muna ako guys. Several song-filled hours later. Yan guys, so tingnan nyo, tunaw na agad yung yelo. Kasi umakyat na ulit yung temperature. Ayan. Oh, buti na lang din oh. Ayan, so yun, medyo late ako nakalabas. 5:30 na ako nakaalis dito sa office. Kasi kinausap ako dun sa isang nag-AutoCAD sa amin. Kasi kanina guys, nag-AutoCAD ako. Medyo naninibago ako. Kasi nga structural. Marami, medyo komplikado pa siya sa akin. Para sa akin, to be honest, medyo komplikado pa siya sa akin. Nalilito pa ako. Yan, buti na lang yung nga si Kuya Ramon, pinalalayan niya ako pag may tanong ako. Tsaka yung boss ko mabait, tinuturuan niya rin ako. Sabi niya nga umpisahan ko raw muna yung isang project na maliit lang. And good thing, tinuturo niya sa akin one by one. Talagang sobrang bait, sinisulat niya. Kasi alam niya guys talaga na architecture yung alam ko. Kaya pagdating doon sa structural, yun, sinusulat niya talaga, kaya sobrang bait. Tapos syempre mga kasama ko din, pag may tanong ako, sinasabi ko, kasi ayoko naman magpanggap na alam ko lahat, di ba? Kaya mas maganda magtanong ka. Kaya sabi niya, pagka may problema, tanong lang daw ako. Mas mabuti ng ganun kaysa yung mali yung gagawin natin. Ayan, so akit na muna tayo dito. Ayan, so nakakahingal kasi habang nagbablog tapos naglalakad ka, kaya nakakahingal. Ayan. So yun nga, anyway guys, balik na tayo sa pinag-usapan natin. Yun nga, ayoko rin magpanggap na alam ko lahat, di ba? Although nare-recall ko yung iba, pero nakakalito talaga. Sabi nga nung isang kasama ko nga 1 year na siya, pero hanggang ngayon medyo nandito pa isa sa structure. Which is ganun din ako, kaya bago sa akin lahat. Yan, so daming homeless. Muna tayo, akit muna tayo. Tayo lang nag-aabang dito walang tao. Even dito sa kabila, wala din. Yan, so ito guys, daming homeless dito. Yan ang mahirap pag sa station ka, pag sa C-train, marami talaga. Pero sana nga yung harmless yung iba, kasi meron ako nakilala talaga sinapak. Kaya mahirap din talaga magtiwala.
Parang ang nangyari doon guys sa kasama ko na yun, doon sa Chinook. Parang sabi, ilabas mo yung laptop ko, parang gano'n yung sinabi ng homeless. Sabi nagtaka yung kakilala ko, sabi niya yung laptop, ganyan. Sabi ng homeless, sige ilabas mo, sabi niya, pag di mo nilabas, parang may mangyayari sa'yo. So sa kanya, hindi niya pinansin yun. Tapos yun, bigla na siya sinuntok. Talagang black eye siya, kawawa nga eh. Tapos nung ni-report, parang nahuli kinabukasan, nasabi lang sa kanya, next time mag-ingat na lang daw. Ganun lang sabi ng pulis sa kanya. Wala na. So, ganito dito guys, no? Parang baliwala sa kanila yung mga ganun. Ikaw pa yung pagsasabihan na mag-ingat ka nga. Kasi kung hindi, baka mangyari ulit sa'yo. So, ganun. Kaya nakakatakot din talaga. Ayan. So, yun. Medyo ano talaga guys. Naninibago pa talaga ako. Kailangan ko mag-research. Kailangan ko magbasa ng mga code, building code. Basta. Yan. Yun, kailangan ko mapag-aralan talaga lahat pamula umpisa kasi iba yung dito sa Canada eh, marami silang kinukonsider, especially nga pag may snow, marami. Kaya kailangan ko mag-research talaga. Siguro bigyan ko yung sarili ko ng at least 1 month para kahit pa paano makabisado natin. Hindi naman totally 100% makabisado, pero at least alam na natin. So tulad ngayon, binigyan ako ng isang project. At least may idea na ako kung paano nagsisimula. Binigyan ako ng floor plan. Tapos yun, ginawa ko muna siya sa Excel parang as guide. Okay? Kung hindi na yung train, mamaya tayo pag-usapan, mamaya tayo pag-usapan. Guys, abang naman tayo ng bus natin ulit. So dito ulit tayo sa Calgary Court. Dito sumasakay din sa Emma kasi nandito yung bus namin. So tayo muna tayo dito. Hindi na ako nag-check sa maps kasi basta kung ano yung dumating, yun na lang. So kung hihintay tayo ng matagal tulad kahapon, di maghihintay tayo. So ganun talaga. Medyo marami kasing homeless eh. Nakakatakot baka ilain yung camera natin. Pero anyways, yan, pakita ko pala sa inyo ulit na wala na yung mga snow. Ito na una. Buti na lang. Ganun lang. Kung nagkataon at makapal, naku, madulas na naman ang sasakyan. Madulas na naman ng kalsada. Ay nako. So yun talaga guys, medyo nalulungkot ako kasi nga ang dami kong dapat pang matutunan. Nangangapa pa rin ako kanina talaga. Buti na lang talaga yung mga kasama ko tumutulong sa akin. Pero sabi ko nga, bigyan lang ako ng kahit isang buwan siguro, kahit pa paano mapag-aaralan ko yan. So for the meantime, kapaka muna tayo, tsaka syempre tanong-tanong muna sa mga hustler na yeah, may ulit. Ayan, kabababa lang natin guys ng bus. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys, tunaw na talaga yung yelo. Ayan. Buti na lang, no? Ganun lang siya kabilis. Samantalang ano yun ha, non-stop yung snow na yun guys. Yun nga lang, pagbagsak niya kasi, ano na rin, ano na rin siya, parang tubig na rin siya pag bumagsak. Ayan, ay nako. Natapos na naman yung pangalawang araw natin guys, no. Yun nga no, hindi ako ano ngayon, hindi ko masasabing okay ako ngayon kasi first time natin mabigyan ng project. Kasi kahapon ano lang eh, binigyan ako ng parang nag-edit lang ako ng mga text sa CAD. Kasi hybrid yun sa amin guys eh, CAD at saka Revit. Depende kasi yun guys sa ano, sa architect. Kung ginamit niya AutoCAD, sa AutoCAD mo gagawin. Pag Revit mo siya gagawin. So kahapon, simple lang naman yung ginawa ko. Nagpalit nga lang ako ng text.
edit lang ako ng mga loads. Tapos ngayon, yun, binigyan na ako ng project talaga. Maliit lang siya. Actually, maliit lang talaga siya. Pero yun nga, medyo ano siya, bago siya sa akin talaga. Kaya nga kinakapa ko talaga. Buti na lang, sabi ko kasi niyo guys, na buti na lang mabait yung boss ko talaga. Ginaguide niya ako. Talagang sinusulat niya, nakakatuwa nga eh. Tapos yung mga kasama ko din, si Kuya Ramon. Kasi si Kuya Ramon, ano yun eh, hustler siya sa AutoCAD. Kumbaga, yun yung linya niya sa doon sa ano namin, sa firm namin. Tapos nag-ano rin siya, nagre-revit din siya, pero mas ano daw siya, mas kabisado niya yung AutoCAD. Kasi parang 9 years na siya dyan sa amin sa company. Yan, kaya kabisado niya na. Kaya sa kanya ako tatanong kasi nga AutoCAD. Then, yung isang kasama ko naman, pag sa Revit, yan, tinuturuan niya din ako. Pero kanina talaga nawindang ako na nanibago ako. Kasi nga syempre guys, unang project pa lang natin to. So kaiba siya, kakaiba. Kaya nga sabi ko nga, dapat ko talaga pag-aralan. Magbabasa ako, manonood ako sa YouTube talaga. Kasi more on pinapapanood ko sa YouTube kasi basic lang pagdating sa structural. Pero dito, syempre iba eh. Marami silang mga code na ginagamit. Kaya yun yung dapat nating mapag-aralan talaga. Yeah. Pero for sure naman, makakabisa din naman natin yan. Sabi ko nga sa inyo, bigyan lang ako ng kahit isang buwan siguro. Basta magamay ko lang siya. Ganoon naman, lahat naman nagsisimula sa umpisa, di ba? Lahat naman nagsisimula sa wala pa experience. Kumbaga ito yung time natin ngayon para ma-enhance yung skill natin. Kasi nga bago talaga siya sa akin. Okay, pero kaya naman yan, kaya yan. Kilala ko naman sarili ko eh. Basta pagka may gusto naman ako malaman talaga, yan, nagre-research talaga ako. So bukas tutuloy ko yung project na yun. Siyempre papag-guide pa rin ako kay Kuya Ramon. Kasi marami pa akong dapat matutunan talaga. Okay, so yan, again, malapit na tayo sa bahay. Same vlog to, parang yung kahapon, ganito rin. Kaya nga lang, no, yun ay nakapagod dito, yung maglalakad ka pamula doon hanggang dito sa amin. Pero 5 minutes walk lang naman. Okay na rin, exercise na rin sa atin yun. Yan, tapos medyo malamig pa rin, no. Ibang temperature. Bago ko tapusin itong vlog na to, tingnan natin temperature. 0 pala. Okay. Hinintay na ako na Emma tsaka ni Zion, for sure. Ayun na pa nag-message sa akin si Emma eh. Kasi tinatanong niya. Umalis kasi ako sa office nga almost 5:30 na rin kasi nga nagtanong-tanong pa ako kay Kuya Ramon, tsaka yung boss ko kausap ko din. Ayan. Nakalak yung taas eh. Kasi minsan guys si Zion lumalabas. Mala, nagluto si Zion. Si Emma ng spaghetti raw. Mukhang matindi ang pagmamahal sa akin ni Emma. Wow! Nilutuan niya pa ako ng spaghetti ah. Masarap ba yan? Ay, tulog pala yung baby ko. Misigaw-sigaw pa ako. Ayan si Zion, tulog. Namiss ko ang baby ko ah. Ay, nako. Ay, sabi ko nga sa vlog ko kanina, yung hindi ako ganun ka saya ngayon kasi medyo binigyan ako ng project kasi medyo ginagamay ko pa syempre. Pag bago siya, lahat sa akin paano ba? Di ba? Basta yung sinabi ko sa inyo kanina guys, no. Pag-iigihin ko na lang. Ayan. So, more research pa rin talaga. Kailangan magbasa. Bago pa lang naman eh. Kailangan ko matutunan yung mga design talaga. Marami. Masyadong malawak. Okay. So, dito ko naman siguro guys tatapusin itong vlog ko. And, promise guys, talagang pag-iigihin ko to. Kasi ito na yun eh. Chance ko na to. Masaya ako. Kumbaga, ang problema lang, talagang
Oo, bago sa akin. Talagang nangangapa talaga ako, guys. Nangangapa pa ako. Pero sabi nga sa akin ng boss ko kanina, huwag kang mahiyang magtanong. Kung may gusto kang malaman, magtanong ka lang, sabi niya sa akin. Walang problema. Kaya nga sabi niya sa akin, binigyan niya muna ako ng maliit na project. Step by step muna. Binigyan niya, pinaano niya lang muna sa akin yung floor plan. Pina-exref niya lang sa akin. Then, para yun yung magiging guide ko kasi. Okay, then sabi niya step by step lang. Unahin ko lang daw muna yung ganito, ganyan. Then, so on yan. Sunod-sunod na yan. Para malaman ko rin daw kung paano sila nag-start. Okay? So, yun guys. I hope na nag-enjoy ka sa vlog ko. And, yeah, ganito na lang. See you on the next one. Peace!